Iyong ilakas, Jesus muling darating. Ang lumalakbay kayo'y magalak. Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit ng dumating. Kaya't kaibigan, umadakang siya'y sa bubungid. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng tinig ng pag-asa. Ayan. Natin po sa atin sa pangunan ng Adventist World Radio, ganoon din po ng Adventist Community Services, ang ating pong nagpapasalamat po tayo. Una po sa ating Panginoon, sa pagbibigay ng panibagong buhay at lakas upang tayo patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Ang inyo pong mga kasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Johnny Palabiano po, ang inyong mga kasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Medyo na bubulol ang inyong abang lingkod, no? So, nalit po tayo ng mga ilang minuto, no? Dahil mayroon po mga dahilan, no, na kami, ako ay nasiraan ng aking pong sasakyan. Ayan. So, purihin natin ang Diyos, no? At tayo po ay iningatan upang makarating ng ligtas, payapa sa lugar na ito upang ipagpatuloy po natin ang kanya pong mga salita, no, na ating pong pag-aralan mamaya-maya, no, mga kapatid, no. Akin muna ang babatiin ang ating pong mga masusugid na subaybay ng programang ito, no. Sa ating pong mga kapatid sa lugar ng Quezon, no. Good morning po sa inyo diyan sa buong Quezon, no, sa ating pong mga kapatid, no. Sa ating pong mga elders, sa ating pong mga opisyalis ng bawat churches diyan sa kabundukan, no. Sa panguna din po ng ating pong masipag na coordinator ng Quezon sa panguna po ni Nanay Opel Mediadero. No? Good morning po sa kay Nanay dyan po sa Naita. No? Good morning din po sa Mediadero family, no? At sa Untalan family, Onelia, Panugaw, no? Good morning po dyan po sa proper, no, ng Naibuan. No? Good morning po, no? Sa akin po may bahay, no, naging isang asawa si Ira, no? Untalan Alabarta po, no? Good morning po at sa amin naging isang anak kay Anigin Alabarta. Ayan. Good morning po sa akin po mga kapatid, sa aking mga magulang dyan po sa barangay ng Malpalon, no, Kalintan. No. Good morning po sa akin po nanay. Ayan. At yun din po dito sa San Roque, dyan po sa Bais family, Daniedo family, no. At ano pa ba, Darisay family po, no. Good morning po dyan sa San Roque Gus. Ayan. At yun din po sa Academy, no. Good morning po. Nagtapos na po ng graduation, no. Good morning, no, sa ating po mga kaguruan. At ganoon din po, no, binabati ko rin po dyan sa Batasan Church. Nandyan po kami kahapon. Kaya Kuya Romel, no. At kay namutan ko na kay Jerry, no, De La Vega. Good morning po dyan sa Batasan Church, no. Good morning po. Sa amin pong pastor dito sa Sumwan, sa panguna po ng aming pastor, Pastor Bala, no, Eduardo Bala, no, good morning po. At sa ating pong kay Pastor Kim, no, Salvador, kay Pastor Rinan Tirada, no, good morning po, dyan sa San Roque. Okay, bago sa ating pag-aaral ay akin muna ibibigay aking number kung meron po nais kayong ipatiin. Meron po kayong nais idalangin, no, akin po ibibigay 0953-1356-939 po yung aking pong number. So, Alabarta Missionary po, kung meron ang aking pong account, no, kung meron po kayong nais na idalangin, no. Tayo rin pa yung mapapanood sa FB, no, sa 101.7 radio natin sa San Jose, no. Mapapanood po tayo, no. Ganoon din po sa radio, no, live po tayo. Sa akin muna mabatiin mga karatig lalawigan, no, dyan sa Oriental Mindoro, sa naabot ng pilang ito, no. Good morning po dyan sa Palawan, o dyan man sa Antique, no. Good morning po. At dito sa ating bayan ng San Jose, no, good morning. At ganoon din po dyan sa Rizal, Kalintaan. Ayan, good morning po. At dito sa Magsaysay, no. Good morning po sa inyo. Sa akin po mga kasamahan, no, nagpapayo ng salita ng Panginoon. Good morning po sa inyo. Isa pong mapagpalang umaga. Ganun din po sa ating laging kasama dito, no, kay Sir Reiki. Good morning, sir.
at sa ating pong station manager sa panguna po ni Ma'am Brenda guys. Medyo nabubulol po ako, no? Mga kapatid, pasensyahin niyo muna po yung aking boses. Medyo paus po, no, mga kapatid. Mayroon po tayong sipon na yan. Okay, bago sa ating pag-aaral, no, tayo po ay manalangin. Dakilat makapangyarihan naming Diyos na may-ari naming mga buhay, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong mga pagpapala na aming pong naranasan at ang inyong pong biyaya ay sumagana sa amin, lalo higit sa aming pag-aaral ngayong umaga. Dalangin po namin ang panguna po ninyo, nais namin na kayo ayahan, na kayo magsalita para sa amin. Upang amin po mga tagapakinig at subaybay ng programa ito ay maunawaan po nila at lumambot ang kailang puso upang kayo ay kanila pong pakinggan upang maunawaan po namin na hindi ng mga bagay na ito po nakalag sa amin. Patuloy din po namin inayahan din po ang banal na espiritu sa panguna po ng sa amin po makaisipan sa aming puso. Pang mga bagay na makalangit na mahayag, hindi po ang aming sarili, kundi kayo Panginoon mahayag sa aming pong kalagitnaan. Pero din patuloy din po namin iyan ang inyong mga banal anghel na patuloy magproteksyon sa lugar natin habang kami ay mag-aaral na inyong pong mga salita. I-bless niyo po ang mga nakikinig, sumasabay ng programa. Salamat po at ito po ang aming hiling. Dalangin pa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. So tayo po ay makinig muna ng isang awit, no, bago tayo magtuloy, mga kapatid. Amen. Ayan, no? Napagandang napakinggan po natin ang isang mensahe ng awit, mga kapatid. Bago tayo mag-aral, ay akin muna ibigay ang isang talata dito sa aklat po ng Apokalipsis, chapter 1, verse 3.
Inyo pong pakinggan mga kapatid. Ang sabi po dito, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng propesiya at tumutupad ang mga bagay na nasusulat. Dito sapagkat ang panahon po ay malapit na. Ayan po, mapalad po no, yung mga nakikinig no, sa ating programa Tinig ng Pag-asa at yung bumabasa, no, sumusubaybay o nag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. No. Inyo pong pakinggan no, yung ating pong salita ng ating Panginoon. Ayan. At sabi doon, yung tumutupad doon sa mga bagay na nasusulat. Mga kapatid. Kailangan po ay may pagtupad po tayo. Ayan. Ang ating pong pag-aralan mga kapatid, no, sa panahon na natin, no, mga kapatid, ay yung ating pag-uugali, no, mga kapatid. Kung ating mabasa doon sa aklat ng Isaya, Kabanatang 1, talatang 18, makikita doon natin na mga kapatid na ang sabi ng Panginoon, no, tayo mga tuwiranan, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong kasalanan ay matingkad, no, talagang yung kasalanan talaga natin, no, ay nahintulad doon yung ating pong kasamaan, no, na ginagawa, ay makikita natin doon na tinutulad tayo, no, tayo mga makasalanan sa isang basahan, no, ganun po tayo karumi sa harapan ng Panginoon, no, mga kapatid. Kung atin pong babasahin doon sa aklat ng Isaya, no, mga kapatid, ay kung ating iisipin na tayo ay napakarumi, no, sa harapan po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, no. Kaya ano po yung ating gagawin, no? Kung tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon, napakarumi po, no, mga kapatid, ay ano po yung ating pong gagawin, no, para tayo ay malinis, no, maging malinis sa harapan ng ating pong mahal na Panginoon. Meron pong kwento dito sa aklat ng Lucas, no, ang kabanata po natin ay 17 at ang talata po natin ay 11, no. Kung ako inyong susundan, ay inyo pong basahin, no, sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay, kung paano tayo maging malinis sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. May kwento po dito, no, ating pong pakinggan, no, kung ano po ang ibig sabihin. No. Pinagaling po ni Jesus yung 10 pitungin. Alam po natin yung pitungin sa panahon ni Jesus, no. Talaga po yan ay kung pag-aralan natin, no, yung pitungin, nakakadiri po. Marumi po talaga yan, no, mga kapatid. Napakarumi po, no. At hindi pwede magkapagsalamuha pag ikaw ay may sakit na kitungin sa panahon na yan, no, ikaw ay papatayin po, mga kapatid. No, ganun kadumi, no. Parang ganun po sa nakaraang mga nakaraan yung salot, yung sakit, no, ng pandemya nung 2020 hanggang 2021, yung po yung ano nga tawag yun, sir, yung corona virus, yung COVID-19, no. Ganun po siya, nakakatakot, no, mga kapatid. Hindi pwedeng kunin ng pamilya, no, kasi pumahawa, no. Kaya pag namatay, ay bahala na po yung government na magpalibing. No, hindi na po natin siya makukuha o makikita, no, mga kapatid. At nakakahawa po kasi ang sakit na COVID-19. No. Sa panahon, pag ang kitunin po ay napakarumi po yan, no, mga kapatid. Yan po ay nagtatago po yan, mga kapatid. No? Nagtatago po yan kasi papatay sila ng tao na makakita sa kanila. Dahil yung kanila pong sakit ay talagang nakakahawa, nakakatakot, no, mga kapatid. So sabi dito sa 11, no? Dahil sa pangaral ng ating Panginoon nung siya'y sa lupa, bantog na po ang pangalan ng ating pong Panginoon Jesus, no? Dahil inikot niya po, no, yung Jerusalem, yung Judea, Samaria, at sa Nazaret, no, kung saan po siya lumaki, no, mga kapatid. Siya'y bantog na rin po yung kanyang pangalan sa panahon na yan. So, ating basahin po yung kwento. Sabi po dito sa 11, habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan po sa pagitan po ng Samaria at Galilea, no, mga kapatid, no? Dumaan po siya doon, no?
Ang sabi po doon sa verse 12, at sa pagpasok niya sa isang nayon, siya po ay sinalubong siya ng 10 lalaking pitungin na nakatayo sa malayo, no, mga kapatid. Sa 13, at sila'y sumisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. No? 14, nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, umayo at kayo at magpakita sa mga pari, habang sila'y umalis, sila'y nagiging malinis. 15, nang makita ng isa sa kanila na siya ay bumalik. No? At nagpinupuri ang malakas na tinig ang Diyos. Kapatid. No? Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat sa kanya. Isa po siyang Samaritano. At nagtanong sa Jesus, hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang siyam? Mga kapatid. Yan po yung tanong ng ating Panginoon. Wala bang natagpuang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Sa verse 19, at sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, tumayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, mga kapatid, no? Tayo ay sa panahon ng ni Jesus, nung siya ay sa lupang ito, hinanap niya ang mga taong nasa kadiliman o nasa kasamaan. At hinanap niya yung mga may sakit o may karamdaman. No? Hindi po ito physical, spiritual na kalagayan, mental. No? Kanya pong hinanap ito, mga kapatid. So nakita po natin kung gaano yung pananampalataya ng 10 ito, no? Ayon sa kwento, mga kapatid, no? Matagal na nilang naranasan itong sakit na ito, no? At nang napadaan, no? Yung ating Panginoon, sila po ay nagsisigaw, no? At humihingi po ng awa, habag, no? Sa ating mahal na Panginoon. Hindi po nagdalawang isip, no, yung ating pong Panginoon na sila ay pagalingin, no? Linisin sa kanila pong mga karamdaman, sa kanila pong sakit na kanila pong nasa kanila, no? Hindi nagdalawang isip ang Panginoon kundi sila ay pinagaling, no, mga kapatid. Sa matagal, mahabang panahon na sila ay may karamdaman, no? Ang Panginoon ay nariyan upang sila ay abutin, no, mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, ay sila po, habang sila, ang sabi ng Panginoon doon sa 14, na kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, no? Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umaalis, sila'y nagiging malinis, no, mga kapatid. Nakita po natin kung gaano kahimala yung ginawa ng Panginoon para sa kanila, no, mga kapatid. Natanggap po nila yung kanila pong kahilingan, yung kanilang inaasam, no, na sila ay gumaling, no, sa kanilang pong mga karamdaman, mga kapatid. Habang sila ay umaalis, no, at sila ay sinabi ng Panginoon na sila ay magpakita sa mga pari. Habang sila ay umalis, ay nagiging po silang malinis. At ang sabi po doon, nakita ng isa sa kanila na siya ay gumaling na, at siya ay bumalik at pinupuri ng malakas ang tinig ang Diyos, mga kapatid. Nakita ng isang ito, na isang Samaritano, isang dayuhan, no, na siya ay gumagaling, ay nakita niya, no, na siya ay malinis na. Ang isang ito ay bumalik, no? Bumalik sa ating pong Panginoon. Umaawit at pinupuri. Sinasambit ang pangalan ng Panginoong Diyos, no, mga kapatid. Siya po ay lumuhod, no? Nagpatira pa, no, sa paanan ng ating Panginoong Hesus.
Siya ay nagpapasalamat sa kanya. No? Praise the Lord, mga kapatid. No? Nakita niya na siya ay gumagaling, no? At siya ay bumalik doon sa ating pong Panginoon upang magpasalamat, no? Magpuri, no? Na kanya pong natanggap yung paglilinis o pagpapagaling ng ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Nagtanong ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi doon, 10 kayo, no? Na 10 ang nalinis, no? Question, tanong po, no? Nasaan po yung siyam, no, mga kapatid? Hinahanap ng Panginoon yung siyam, no? Isa lang po yung nagbalik sa Panginoon at nagpasalamat, no, mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, wala bang natagpuang bumalik at nagbigay walhati o papuri sa ating Diyos maliban, no, sa isa pong dayuhang ito. Mga kapatid, kung ating pong babalikan yung ating pong lumang buhay, no, ganito rin po tayo, no? Tayo po ay nasa kadiliman, no? Nung hindi pa natin makilala ang ating pong Diyos, mga kapatid. Marami po tayong sakit, no? Marami po tayong mga kasalanan o pagsuway sa Panginoon, mga kapatid. No? Yung kitong po na ito, ay meron po tayo nito, mga kapatid, sa buhay po natin ngayon. No? Sa atin po mga tagapakinig sa baybay. Meron po tayong mga karamdaman, no? Na makapaglulunas lang po yung mahal na Panginoon po natin, mga kapatid. Siya lang po yung makapagbibigay ng kalinisan, no? Sa atin po, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid, no? Ang nais ng Diyos na tayo ay lumapit, no? Lumapit sa Kanya at tayo po ay magpalinis, no, mga kapatid. Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Magsisi po, no? Yan po yung daan upang tayo ay maugasan ng ating pong Panginoon. Kailangan po natin magsisi, no? Upang makamit natin, no, yung gantimpala, no? Yung pagkakalob ng Panginoon, mga kapatid. So, kung ating babasahin doon sa aklat ng Lucas, no, mga kapatid, Isaiah, no, ay yung ating kasalanan, mga kapatid, ay talagang matindi, no? Babasahin po natin dito sa Lucas, sa Isaiah po, no? Chapter 1, verse 18 po, no? Ating pong basahin doon. Para ating pong unawain, no? Ano ba yung hinihiling ng Panginoon sa atin, no? Sa atin ngayon. Sabi po doon sa Isaiah chapter 1 verse 18, ganito po yung pagkasabi. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tuba. Mga kapatid, ano man daw po, no, yung ating kasalanan kabigat, no, yung ating kasalanan, ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa akin. Pumarito kayo. Sabihin nyo isa't isa sa akin yung inyong mga kasalanan. No, mga kapatid. Ano man po, yan po'y matingkad na pula. No? Anong sabi ng Panginoon? Pag ating sinabi sa Kanya, no? Ang lahat na ating ginawang kasalanan sa Kanya, ang sabi po doon, ay, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe.
Ganun na po kaputi, mga kapatid, pag tayo inilinis na ng Panginoon. Bagamat tayo parang basahan, no, sa harapan ng Panginoon, napakarumi po talaga natin, mga kapatid. Dahil kasi po tayo, mga tao, alam ng Diyos yung ating pong mga kaisipan, yung ating puso, no, yung ating mga ginagawa. Alam po ng Panginoon kung mabuti, masama yung ating pong ginagawa, mga kapatid, no? Alam din po natin bilang mga tao kung ano yung ating ginagawa na mali o kasalanan, mga kapatid, no? Alam din po natin na kung tayo ay nakakagawa ng mabuti, alam po natin sa sarili natin, no, na tayo ay sumusuway sa Diyos. Minsan gumagawa tayo ng mabuti, pero mas malaki o mas mahaba o mas marami yung ginagawa natin kasalanan kaysa doon sa kabutihan, no, mga kapatid. Yan. So, yun po, mga kapatid, no? Kung ating sasambitin o sasabihin sa ating pong mahal na Panginoon yung ating pong mga kasalanan, no? Ihingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon. Ipalinis po natin, no? Ipalinis po natin, mga kapatid. Pag tayo ay nagsisi, no, taimtim na nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, papatawarin po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ayan. Kaya meron po tayong yung daan para tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi ay tayo ay magpabautismo. Yan, mga kapatid. Yun po yung daan, no, para mailubog natin yung dati nating mga pag-uugali, yung mga masasama nating ginawa. Ilibig po natin yan, no, mga kapatid. Ipahugas natin sa Diyos para sabi dito yung ating mga kasalanan na pang matingkad na pula, no, ay parang bagamat, no, yung ating mga kasalanan ay bagamat ito ay mapulang-mapula, no, ay ito ay parang balahibo ng tuka. Ganun na po kaputi, no, pag ating pong binigay sa ating Diyos at tanggapin natin ang Panginoon bilang personal na ating pong tagapagligtas, no, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. Tuloy po natin, no? Kung kayo'y sasang-ayon, no? Sabi po doon, kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, no? At kayo'y kakain na mabubuting bagay ng lupain. Yan ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matapos na tayo ay magsisi, magbalik loob sa Panginoon at maging karakter ng Panginoon yung ating ugali. Hindi na po yung ugali natin dati, no? Kung ba po tayo matampuhin, magagalitin, mainggitin, ma-pride, mataas, no? Wala yung ugali ng Panginoon sa atin, yung ugali ng Panginoon na mapagkumbaba, no? Kapayapa, mga kapatid, no? So, yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid, no? Yun po yung ugali ng Panginoon, yung po yung 10 utos na yan, no? The 10 Commandments, yan po yung ugali ng ating pong mahal na Panginoon, mga kapatid, no? Yan po yun, no, mga kapatid, yung ugali ng ating Panginoon, dapat yung makita sa atin, no? Hindi yung makasanlibutang ugali, no, mga kapatid. Ayan. Kasi pag ugaling makasanlibutan, yun po yung kasaganas yan, mga kapatid, no? Ayan. Isa lang naman po yung dalawang kapangyarihan na po yung naglalaban sa mundong ito, mabuti at masama, no, mga kapatid, no? Saan po ba tayo doon, no? Tayo ba ay sa mabuti o doon po tayo sa masama, no? Pag tayo nas mabuti, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayan. So, tayo po ay magtuloy, no, mga kapatid. Atin mo nang basahin dito sa aklat ng Juan, no? Ang kabanata ay 12 at ang talata po natin ay 25. Patuloy. Ano po ang sabi doon, mga kapatid? No? Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. No? Sabi po doon ng talata, ang umibig sa kanyang buhay ay mawalan. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ating minamahal ang ating pong sarili o ang sanlibutan ito, ay mawawalan po tayo ng buhay. Pero sabi doon,
ito ay maingatan niyaon sa buhay na walang gan. Sa 26, kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako'y naroroon, ay doon naman, doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ay siyang pararangalan ng Ama. So maliwanag po mga kapatid na hindi gusto ng Diyos na ibigin natin ang mayroon sa sanlibutan ito. No? Yung mga ugaling makasanlibutan, no, mga kapatid. Ang nais ng Diyos ay ugali, no? Ugali po niya, o ugali ng Panginoon yung makita sa ating pong mga kaisipan at sa ating pong puso. Sabi doon, kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, no? At sumusunod sa akin, ang sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, ay kasama, no? Kasama po tayo ng Panginoon, no? Doon din po yung lingkod ko, sabi doon. At kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, ay siya po yung pararangalan ng Ama. No? Purihin po natin ang Diyos sa kanya pong mga salita. So mga kapatid, pagkamat tayo ay makasalanan, huwag po titigil yung ating pong pananaw, yung ating kaisipan. Nariyan po ang Panginoon na handa po tayong abutin. No, mga kapatid, kung nabasa po natin ang Isaiah 59:1, ang kamay ng Panginoon ay mahaba po mga kapatid, hindi maigsi, no, para tayo hindi maabot. Pagkamat tayo makasalanan, huwag po ihinto, no, yung ating pong kaisipan doon. Nandiyan ang Panginoon na handa tayong papakinggan ano man yung ating mga kasalanan. Huwag po tayo mahiya, no, na lumapit sa Panginoon mga kapatid. Ang Panginoon naman makapagbibigay sa atin ng kalinisan, no, na tayo napatawad po niya, no, sa ating pong mga kasalanan. Upang magtamo po tayo ng ano po, buhay na walang ganang kanya po pinapangako mga kapatid. Ayan, no? Bago sa ating pagtatapos mga kapatid ay iingi po tayo ng isang awitin bago tayo manalangin. Kay bilis na lumilipas, parang kailan
po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa inyo pong mensahe na inyo po pinagkaloob sa bawat sa amin. Tunay nga, Panginoon, wala kaming magagawa kung sa aming sarili lang. Hindi po namin kaya na magbago kung wala po kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kami mula ngayon sa aming pong mga desisyon, sa aming pong pag-uugali na dapat baguhin, Panginoon. Upang kami maging malinis, maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Kung nais po namin ang buhay na walang hanggan na inyo pong ipinangako, ang gantimpala na inyo pong pinangako sa bawat anak po ninyo na sumusunod sa inyo pong banal na kalooban. Nawa, Panginoon, tulungan niyo kami mula ngayon na kami niyo pong lalangan ng panibagong puso, bagong puso, upang kayo ang amin pong susundin. At kayo, Panginoon, ang aming Diyos na makapagbibigay sa amin ng panibagong buhay, Panginoon. Salamat po, pagpalain, Panginoon, mga nakikinig sa impilang ito. Ang mga nanood, hindi po silang pagpalain. Meron din ang estasyon ito, patuloy na pagpalain at ingatan ng lugar na ito. Pagpatuloy pang ihayag ang inyong mga salita. Nawa maging inspirasyon sa amin ang aming pong napakinggan, kasabuhayan po namin. At amin itong magamit sa pang-araw-araw po na buhay po namin upang mabago ang aming pong mga karakter. Makita nawa ang karakter ng Panginoon sa amin at ang pusong mapakumbaba at manawain ang aming pong may lagay namin sa aming pong mga pag-ugali. Salamat po. Pagpalain, Panginoon, ang lugar ng Occidental Mindoro, ang buong mundo. Pagkamat nariyan ang kaguluhan, tulungan niyo po kami na magtagumpay sa sanlibutan ito. Maraming po salamat. Ito po ang aming pakiusap at hiling at tulog sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Okay, maraming po salamat sa mga nakinig sa mabaybay ng programa natin ng Pag-asa. Huwag po kayo nawa na makinig sa programa ito pang tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating time. Maraming po salamat sa ating Precision Media kay Ma'am Brenda Dais. Sa ating laing kaagapay sa ating kontrol kay Sir Ricky M. Maraming po salamat, Sir. At pagpalain po kayo ng buong may kapal. Ang inyong pong lingkod na kasama sa loob ng isang oras, Brother Johnny Palabiano Alabarta. Ang Diyos ang magpalak po sa atin sa buong maghapon nito. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program,